Madaling salita po, mukhang mukhang ito ay simula na ho ng isang matinding legal at mapayapang revolusyon. Ito na ho siguro yun, sinasabi ni PRRD, ni Pangulong Duterte. Titingnan nga natin kung ang taong bayan makikinig sa kanya. Ako po, magandang araw sa inyo mga banateros, at ito na nga, pag-usapan lang natin ng onti. Etong sinabi ni Pangulong Duterte na sabi na, do not pay your tax. Parang sinasabi ni Pangulong Duterte na civil disobedience. Naku po, malupit na itong mga ganitong klaseng birada. Medyo ibang klase na ho ito. Mukhang tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na po ang nais mangyari ni Pangulong Duterte. Bakit niya kaya sinabi yun? Alam niyo kung bakit? Sabi niya, hanggang hindi daw inilalabas ng Congress o yung lower house ang audit ng kanilang mga gastusin, wag na daw tayo magbayad ng tax. Naku po, malupit. Alam mo, isang bagay lang ang dito, ang gusto ko lang sabihin sa inyo. Simpleng-simple lang. Yung mga unang gikan sa masa ni Pangulong Duterte, di ba minsan alam naman natin si Pangulong Duterte pag nagsalita parang bumibitaw lang minsan ng dahil passionate, dahil siya po ay may naisabihin, di ba? Ganon si Pangulong Duterte. Pero this time, it's different. Kasi sunod-sunod yung araw. As in, parang talagang may nais siyang sabihin sa taong bayan. Sinunod-sunod niya. Araw-araw yung halos yung gikan sa masa. Ang pahinga lang ay weekend, ika nga. Ibig sabihin, talagang seryoso sa. And this time, sinasabi niya, hanggang hindi inilalabas ang audit kung magkano ang ginastos at saan ginastos ng lower house ang kanilang budget na billion. I think, ewan ko kung may lumalabas na figure na 1.4 billion dun sa extraordinary fund, at may lumalabas din ng 4 billion naman yung total budget. Sa madaling salita po, mukhang ito ay simula na ho ng isang matinding legal at mapayapang revolusyon. Ito na ho siguro yun, sinasabi ni PRRD, ni Pangulong Duterte. Titingnan nga natin kung ang taong bayan makikinig sa kanya. Kasi ito talagang direct, sinasabi niya, huwag niyong bayaran ang tax ninyo hanggang hindi inilalabas ng Congress. Diba? Kayo ho, kung kayo tatanungin, susunod po ba kayo sa sinasabi ni Pangulong Duterte o kayo po ay hindi sang-ayon? Kalayaan nyo naman po yan. Kalayaan nyo po ang kung kayo po ay susunod o hindi. Alam nyo, basta ito lang sa akin. Sa akin lang ho ito. Basta ako, talagang araw-araw ko rin i-demand sa channel kong Banat by Live kung saan ginagastos, particular, etong si Speaker Romualdez, ang kanyang budget. Karapatan natin yan Kasi kaya nga sinabi ni Pangulong Duterte, huwag tayo magbayad daw ng tax. It is because pera natin, yung budget nila na ginagamit, yung pinangkakain nila sa kanilang mga pamilya ay galing sa tax ng bayan. Diba? Alam mo, malalim yun kasi kung ikaw nagtatrabaho ka sa mini-stop, nagtatrabaho kang jeepney driver, ikaw nagtatrabaho ka na grab driver, yung pera mo nanggagali sa pinagpaguran mo. Diba? Kaya if you go out of the country, mamasyal ka, o di kaya mag-shopping ka, karapatan mo yun. Pera mo yun di ba? So, hindi ka dapat mag-guilty na gagastos ka. Minsan ganun tulad natin. Tayo po ngayon ay
nasa Osaka, Japan, 'di ba? Tayo ay holiday. Ako, masaya akong ginagamit at ito ho ay taon-taon kong goal o pinaghihirapan. Taon-taon ko po itong pinaghihirapan. Buong taon, nagtatrabaho ako ng matindi sa mga negosyo ko. Tapos, bandang Oktubre, Nobyembre, Disyembre, yan na po yung holiday season ko na mamamasyal. It's okay. Kasi it's the money na it's my work. Ika nga, trabaho ko yun. Nagtrabaho ako ng matindi. Resulta yun ng trabaho ko. At gagamitin ko na ngayon para sa aking gastusin, di ba? O, kaya lang, itong isipin nyo, yung pinanglalamon, yung pinangkakapritsyohan ng mga kongreso natin, mga congressman natin, galing yan sa pinagpaguran natin. Isipin mo yun, anak ka ng wewe, nagtrabaho tayo ng matindi. Kayo, sige, mga security guard na nandyan, kayo, nagpupuyat kayo. 12 hours kayong nagtatrabaho, di ba? 12 hours kayo nagtatrabaho, nagpupuyat, tapos magbabayad kayo ng tax, kakaltasan kayo ng tax, di ba? Tapos, yun ang pangkakain ng mga congressman natin. Yun ang panglalakwatsa ng mga congressman natin. Oh. So, may karapatan kang alamin kung saan niya ginamit yung pinagpaguran nyo. Di ba? Lahat po tayo nagpapagod. Sino ho dito hindi nagpapagod para kumita ng pera? Sana all, ganun. Unless scammer ka, hindi mo pinagpaguran. Inubos mo pera ng mga in-scam mo. O, uso ngayon yan sa mga influencer, mga scammer. Pero ikaw, nagtatrabaho sa opisina, nagdi-jeepney driver, nag-tricycle, o di kaya security guard, o di kaya call center, o kahit nga walker eh. Pinagtatrabahuan nila, hirap kaya ng trabaho ng walker. Diba? Mantakin mo, titiisin nila yung mga customer nilang mababantot at matatanda na para lang kumita. Tapos, ididiman ng gobyerno na magbayad tayo ng tax. At yung pinagpaguran mo, yung inungul-ungol mo dyan, gagamitin ngayon ng mga congressman para makahanap din ng although routine nga lang, umiikot. Bakit? Pinagpaguran ng isang pokpok, magtatax ka, gagamitin ngayon ng congressman, yung congressman naman, kukuha ng pokpok, so umiikot lang yung pera nyo. Pero kung hindi ka pokpok, anak ng weteng ha, anak ng wewe, as in, pinagpaguran mo, tapos mga congressman ang gagamit. So may karapatan ng bawat isang Pilipino na ito po ay i-demand. Kaya ganyan yung kadiin yung sinasabi ni Pangulong Duterte, demand. Mga kababayan, it's time. Ito, galaw na ito. Active na ito. Kasi kung dati puro chat lang ang Pangulong Duterte, kung puro daldal lang, diba? Parang, let's demand. Oh, mukhang hindi seryoso, pwedeng biro, pwedeng ano. But this time, he is asking the Filipino people, it's time to demand. Malupit. Ngayon, may nagtanong dyan, sabi, ano masasabi mo doon sa demanda ng Makabayan Black? Diversionary tactic lang yan. Ano masasabi mo doon sa filing of case ni PRRD? Diversionary tactic lang yan. Let's go to the main issue here. Ano ho yung issue? Kayong mga Makabayan Black, kasama kayo, mga kongresista natin, lalong-lalo na Speaker of the House, ikaw Zaldico, Chairman ng Appropriation, at ikaw Stella Kimbo, kayo ang unang maglabas kung saan nyo ginagamit ang pera namin. Okay? Ngayon, do I encourage civil disobedience? Do I encourage not paying your tax? Wala na ho sa akin yan. Nasa sa inyo na ho yan. Kayo ho, makanya-kanya ho tayong desisyon kung susunod kay Pangulong Duterte o hindi. Kanya-kanya ho tayong desisyon. Ako, hindi ko binibigay ang aking opinion. Linawin ko lamang po. Sabi nga ni Pangulong Duterte, this is a legal demand. Although, gray side ho ito sa totoo lang. Pag tinanong ko mga abogado, medyo gray side yun eh. Kasi civil disobedience yun. Although, ginawa na yan noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr. Okay? Ngayon,
kayo na hong bahala. Ulitin ko, iiwan ko sa inyo at hindi ako magbibigay ng opinion ko. Kanya-kanya tayong desisyon. Kung tayo ba ay susunod kay Pangulong Duterte o hindi. Pero isa lang masasabi natin, seryoso si Pangulong Duterte sa kanyang sinasabi na we demand. That's the main issue here. We demand from our congressmen. Yung issue ng kaso-kaso, ano lang ho yun, ito ho'y ano lang, diversionary para hindi pag-usapan. Tingnan mo sa Twitter ngayon na pinag-uusapan yung kaso ni Pangulong Duterte na alam naman natin walang kahihinatnan yan. Wala ho yan. Yan ho ay para lang sumikat sila para sa susunod na namang eleksyon. Sila ho ay sikat pa rin. Totoo lang, kayo mga makakaliwa, booking na kayo. Alam namin kung saan nyo ginagastos ang pera na napupunta sa inyo galing sa speaker. Siyempre, Speaker of the House ang nag-aalat ng budget sa inyo para sa inyong extraordinary fund. Di ba? Kung sinasabi nyo, no, may extrajudicial killing ang ating Pangulong Duterte, kayo may extraordinary fund to the, hindi natin alam. Siguro, binibigay nyo sa mga kasamahan nyo dyan sa bundok. Umaakyat sila o pinangpapakain nyo sa mga nagrarally, di ba? So mukhang mukhang tuloy-tuloy na to. So kayo, ano masasabi ninyo?